Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng bukirin, namumuhay si Isko, isang 65 taong gulang na magsasaka. Payat ang kanyang katawan, kayumanggi ang balat na hinubog ng araw, at puno ng kalyo ang kanyang mga kamay, mga bakas ng mahabang taon ng pagtitiyaga. Mag-isa siyang nakatira sa isang lumang kubo na yari sa kawayan at nipa. Wala siyang marangyang kagamitan, ngunit araw-araw, bago sumikat ang araw, makikita siyang abala sa abuhan, nagluluto ng simpleng agahan. At sa bawat umaga, iisa lang ang ginagamit niyang mangkok. Isang luma, basag-basag, at kupas na mangkok. Sa malamlam na liwanag ng umaga, marahang gumagalaw si Isko sa loob ng kubo. Hawak niya ang lumang mangkok. May bitak sa gilid, kupas na ang kulay, at bakas na ang mahabang panahong pinagdaanan. Ilang beses na siyang sinabihan ng mga kapitbahay na palitan na ito. May ilan pang nag-alok mang bago, mas makintab, mas maayos. Ngunit tuwing hawak niya ang mangkok habang nagluluto, kusa siyang napapangiti. Sa bawat paghahalo ng gulay, may kasamang alaala ang bawat galaw. Mga umagang lumipas, mga panahong kapos pero nagpapatuloy, at mga sandaling tahimik ngunit totoo. Ang mangkok na iyon ay naging saksi sa kanyang araw-araw na buhay. Hindi man perpekto, hindi man bago, nanatili itong kasama sa bawat pagbangon at pagtitiyaga. Matibay ka pa rin, gaya ng alaala. At sa simpleng sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng umaga, malinaw kay Isko na may mga bagay na hindi kailangang palitan dahil ang tunay na halaga nito ay nakaukit na sa puso. Isang umaga, habang dahan-dahang umaakyat ang usok mula sa abuhan, may batang napadaan sa harap ng kubo ni Isko. Huminto ito saglit, tila may napansin. Ang kanyang mga mata ay napako sa lumang mangkok na gamit ni Isko. May bitak, kupas, at halatang matagal nang kasama sa araw-araw na pagluluto. May pagtatakang lumapit ang bata. Walang halong pangungutya, puro inosenteng kuryosidad lamang. Tay, bakit po luma at sira ng mangkok nyo? Hindi nyo po ba papalitan? Napatingin si Isko sa bata. Saglit siyang natigilan, saka marahang napangiti. Wala siyang naramdamang galit ni hiya. Bagkus ay parang may naalalang matagal nang nakatago sa kanyang isipan. Marami nang nagtatanong niyan, iho. Umupo si Isko sa tabi ng abuhan at maingat na ibinaba ang lumang mangkok. Saglit siyang tumingin sa apoy, sa pagliyab at paghupa nito, na para bang doon niya hinahanap ang mga salitang matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang nagsimulang magkwento. Iyan ang mangkok na gamit namin ng asawa ko noon. Sumiklab ang apoy, at kasabay nito ang mga alaala. Sa mangkok na iyon sila sabay kumakain. Walang marangyang handa. Walang kasigurahan sa bukas. Ngunit may katahimikang puno ng samahan. Diyan kami nagsasaluhan, kahit kaunti lang ang ulam. Tahimik na nakinig ang bata. Wala siyang sinabi, ngunit ramdam ang bigat ng bawat salitang binibitawan ni Isko. Sandaling huminto si Isko, saka muling nagsalita. May bahid ng lungkot ang tinig, ngunit may lambing na hindi nawala. Nang pumanaw siya,
ito na lang ang naiwan. Hinaplos niya ang gilid ng mangkok, ang bitak na tila marka ng panahon. Hindi ko ito pinalitan dahil sa tuwing ginagamit ko, parang andito pa rin siya. Sa pagitan ng apoy at alaala, nanatiling nakaupo si Isko. Hawak ang isang bagay na hindi kayang palitan ng bago, sapagkat ang halaga nito ay hindi nasusukat sa itsura, kundi sa pagmamahal na naiwan. Tahimik ang paligid. Taning ang marahang lagitik ng apoy at ang malayong huni ng mga ibon ang maririnig. Sa gitna ng katahimikan, niyakap ng bata ang kanyang tuhod. Tila may bagong unawang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isip. Akala ko po, ang mahalaga ay bago. Napatingin si Isko sa bata at napangiti. Hindi iyon ngiting puno ng tuwa, kundi ngiting may lalim at pag-unawa. Marahan siyang umiling, saka tumingin sa lumang mangkok na nasa tabi ng apoy. Hindi, iho. Ang halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa itsura, kundi sa alaalang dala nito. Sandaling nanatili ang katahimikan. Ngunit sa katahimikang iyon, may aral na nananahan. Isang paalala na may mga bagay na hindi kailanman naluluma. Dahil ang tunay na yaman nito ay nakatago sa mga alaala at pagmamahal na hindi kumukupas. Pagalis ng bata, ipinagpatuloy ni Isko ang kanyang pagluluto. Muling umusok ang abuhan at muling kumislap ang apoy sa ilalim ng lumang mangkok. Parang paalala na kahit paulit-ulit ang araw, may saysay pa rin ang bawat sandali. Sa simpleng almusal, may kasamang katahimikan, pasasalamat, at mga alaalang hindi kailanman naglalaho. Hindi man sagana ang pagkain, sapat ang laman ng kanyang puso. Sa loob ng munting kubo, sa gitna ng apoy at umagang dahan-dahang gumigising, muling nabuhay ang pagmamahal. Hindi sa bagong bagay, hindi sa makintab na anyo, kundi sa pusong marunong magmahal at mag-alala. At doon nagtapos ang umaga ni Isko. Payak, tahimik, ngunit puno ng kahulugan. Lumipas ang mga araw. Tuwing umaga, may batang napapadaan at kumakaway kay Isko. At ang lumang mangkok patuloy na ginagamit, patuloy na may kwento. Hindi man ito bago, ngunit buo pa rin ang kahulugan. Aral ng kwento. Hindi nasusukat ang halaga ng isang bagay sa bago o luma, kundi sa alaala at kahulugang iniingatan ng puso.